Hello everyone, this is Lehamni Prince. So, welcome back for our second episode. And yay! And thank you pala for listening for our first episode na Connection with Conversation. So, very thankful. Thank you very much sa inyo. So, for our second episode naman, so, very interesting. And natutuwa ako dito sa aking second episode na ito. Because our second episode title, Hoy! Delulu! O, diba? Grabe naman Delulu ng first one. So, yun ang ating title. Hoy! Delulu! And I know everyone know what's the meaning of Delulu. It's a short term for delusion. Or delusional. So, mostly, nangyayari to kapag may gusto ka and nagiging delulu ka sa bawat kilos niya. And, alam mo na, minsan, napaisip ka na lang na, hala, baka mamaya may feeling siya sa akin kasi ganun. And, yun nga lang, syempre, may problem din naman din dito. But first and first, bago natin pag-usapan yun, alam ko naman ikaw ay naging dilulu. So, syempre di naman natin mawawala tong dilulong to. It's natural to para sa atin. Di natin maiiwasan itong behavior natin. Lalo kapag, syempre, kapag nagugustuhan may natitipuhang iba, syempre, nagiging, sa mga kilos niya and minsan binibigyan natin ng meaning. Yung napatingin pa lang siya sa iyo. Tapos may minsan, kikiligin ka. Tapos may mag-iisip ka. Tapos, ayun na. Nag-start na. Hindi mo naman namalayan na dilulu pala yun. And syempre, pero naranasan ko talaga na parang konting sulyap lang. Hala, pero yung aking utak nagpa-process na yan. Ayun na, nagpa-process na. Tapos mamaya sasabihin, hala, baka mamaya gusto ganun. Diba? And it's natural sa atin. Pero ang masama lang dito, so you're in delulu. Nadidilulu ka sa tao. Kaso, syempre, di natin maiwasan na may mga iba na parang, bakit ako nasasaktan? Parang, wala, ba't ka nga ba nasasaktan? Di pa maintindihan bakit ka nasasaktan. Pero, the reason of bakit ka nasasaktan, kasi nadidilulu ka lang naman eh. Nadidilulu ka sa tao without, parang, based lang sa dilulu mo kasi yung lahat ng yun. And, kahit, wala naman siyang motibo na, wala naman siyang, na tumingin niya siya sa'yo. Ay baka mamaya na may tumingin lang siya sa kasi because syempre napatingin lang siya sa iyo kasi lumingon lang siya doon. Malamang lahat titignan niya mga tao. Tapos ikaw, bibigyan mo ng motibo yun. Oh, for example, sa post, nilike lang yung story mo, B. Tapos sasabihin mo, hala, yung story mo. Hala, 3 minutes ago, agad-agad yung inano. Malay mo naman, tinignan niya yun. Agad nasa pinakauna, malay mo lang siya, nakatambay lang siya sa social media, sa Instagram, sa Facebook, kung saan man yan. Nakatambay lang siya, tapos mamamaya, masasabihin mo, hala, tapos papunta sa kaibigan, hala, alam mo ang best, ganun. Hala, nandito, lulo na ako. And, I'm saying, it's okay. And hindi ko sinasabi dito sa episode na to na hindi okay ang maging didulo. Kaso, I'm trying to say is kailangan mong malaman kung paano mo gagamitin to ng tama. Syempre. Kaso tayong na-over na. Kumbaga, na-over dilulo parang kumbaga ikaw mismo na nilululod mo yung sarili mo sa lahat ng delusions mo. Tapos,
ikaw pa mismo talagang tutulungan, mga kaibigan mo pa, tutulungan pa sa dilulo mo. And sasabihin mo sa sarili mo, hala, saan ba ako nagkulang? Isipin mo, saan ba ako nagkulang? Saan ba ako naging ano? But the real point is, you're in dilulo phase lang. Dilulo ka lang talaga. Wala siyang, kumbaga, may gusto ka, you have a crush sa kanya, to him or her, pero ikaw sa sarili mo, ikaw ang gumagawa ng rason. Binibigyan mo ng meaning lahat ng bagay na wala namang meaning because of your delusions. Because dilulo ka eh. Diba? And, siyempre, nilulunod mo ang sarili mo, nilulunod ka sa lahat ng delusions mo, iniisip mamaya na baka someday magkakaging kami. At tanong ba, nagbigay pa siya ng konting something na para sabihin mo na magiging kayo. Di bali na lang kung lahat ng delusions may pupunta sa reality talaga. Kung talagang nakikita mo na yung iniisip mo sa kanya ay nangyayari talaga. Pero hindi eh. Ikaw yung bibigay ng meaning sa lahat. Ikaw yung mismong gumagalaw lang. Pwede ka naman, I know naman it's normal to have a crush to someone. Pero syempre, you should, kapag dating naman sa, syempre, normal nga magkaroon ng crush or kaso mostly kasi pag may crush, nato na agad sa tumapasok yung dilulo. Lagi papasok yun. And, you know how to handle it properly lang. Dahan-dahan lang, kumbaga. Dahan-dahan lang kabi. And, huwag kang magpasyadong paisip sa sarili mo with your delusions. And, kaya mahihirapan ka. The point na ang utak mo ay process about do sa taong yun, pero yung puso mo nahihirapan na. You keep saying to your mind na baka mamaya gusto din ako, pero hindi naman. Then ang puso mo sinasabing, tama na please. Enough. Kasi, napapagod din ang puso natin. Yung utak natin kasi at puso natin, minsan di magkasundo yan. Minsan gusto ng utak natin na ayaw na, pero gusto natin puso, gusto pa. Minsan ayaw. Minsan sinasabi, huy baka ganun. Pero yung sinasabi ng puso natin, pagod na. Tingnan natin ang sarili natin. Baka mamaya yung puso nagmamakawa na. Sabihin, enough na, please. I'm so tired and I want to pause. Sinasaktan mo sarili because with your delusions. Sinasaktan mo ang sarili mo sa mga bagay na hindi mo naman alam bakit. Kasi nga, dilulo ka. And you have to limit yourself with some dilulo. Pero hindi mo matatanggal syempre yan. Nasa paggamit lang talaga yan. Kumbaga, para din bagay yan. Alam mo kung paano mo gamitin. Siyempre, huwag masyadong over. Like I said kanina. Masyadong i-over. Huwag mo lulunod din sa sarili mo. Ay, tuloy may note pa nga ako dyan. Na sa dilulo na lang umaasa. Na tanging ayun na lang paraan para magkaroon ng pag-asa. Di ba? Umaasa kasi dilulo. Sinasabi mo may pag-asa yung dilulo, pero wala. Unless na lang na siya talaga yung pupukaw ng dilulo mo at ayun talaga. Hindi mo naman sasabing dilulo kasi totoo na. And if you want for someone talaga, and if you think that she's or he's the one, dapat ipapakita niya na gusto ka din niya. Kaso hindi niya pinapakita. Ikaw lang yung gumagawa ng paraan para magkagusto siya. Pero ikaw lang. Tingnan mo din ang sarili mo. Tingnan mo din ang mga bagay na facts.
Huwag tingnan yung mga iniisip mo. Look at the facts. Minsan, tingnan mo din yung reality. Tingnan mo din yung mga bagay na alam mo na makakatulong para sa'yo. And if you are if you are into pain na parang naranasan mo, parang nahihirapan ka na kasi nga sa mga pinagagawa mo, masyado ka ng delulu, try to pause. Alam ko naman yung crush, it's paghanga. And if you have a crush or if you like someone, it's not the end pa. May magugustuhan ka pa ng iba. Pero syempre, if you want to wait for him or her, na you think that he is the one or she is the one, then wait. Alam mo, speaking of wait, much better na i-wait mo yung taong totoong magmamahal sa'yo. Much better na iintayin mo yung tao na ibibigay sa'yo, nakalaan para sa'yo. Alam ko naghihintay siya. You don't need your delulus. You just need to wait for that person. And I'm sure that he or she is waiting for you. Kailangan mo lang maghintay talaga. And if you wait, talagang masasabi mo, he or she is worthy to wait talaga. Na siya talaga yung taong nakalaan para sa'yo. Yung mga dilulong yan, mawawala yan. Think yourself. Evaluate yourself. Sobra na ba ako? Nasosobrahan na ba ako? Baka pinipilit ko lang sarili ko. Ako lang yung kumikilos para sa sarili ko. Pero di naman niya ako gusto. Siyempre, di naman mawala yung feelings mo para sa kanya. Pero siyempre, hayaan mo na lang. Kung mawala, edi mawala. Kung nandyan, edi then wait. Malay mo, in the next 5 months, maging kayo. We'll never know. Basta, speaking of delulus for our episode, it's okay to be delulu. Okay lang. Hindi ko pinagbabawalan. Hindi natin pinagbabawalan kasi it's natural. Talagang nasa atin yan. Pero syempre, gamitin ang tama. Huwag mong dalhin ang sarili mo sa mga bagay na wala namang makatotohanan. Huwag mong isipin ang mga bagay na magpapahirap para sa'yo. Think always for the facts. Ano naman kung pinost niya? Ano naman kung nilike niya yung post mo? Ano naman kung nagkaroon eye contact? Ano naman kung nasagi mo lang ng otis at sumiti siya? Ano naman ngayon? So, that's not hindi yun concrete talaga na parang may gusto siya sa'yo. Pero, kung nagpapakita naman talaga na may gusto sa'yo, and why not? Go for it. Pero, kung pagod ka na, if you're tired na umasa, diba? If you're tired na pagod ka lang umasa sa kanya, and minsan may bibigyan din naman ng efforts. Kasi yung efforts kasi, it's very, ano mo yun? Pag may effort ka, syempre sino ba naman may love sa mga efforts ang ginagawa mo? Pero syempre, huwag mong bigyan masyadong effort kasi kung ikaw nasa stage pa lang ng crush or like, may gusto ka pa lang, huwag masyadong bigyan ng efforts. Konti-konti lang. Kasi masasaktan ka talaga. Kasi masakit. Kapag binigyan mo masyadong effort, and pagkatapos wala lang pala yung effort mo. Napakasakit nun. I-limit mo lang sarili mo sa mga bagay. Limit yourself. It's very important. And so, ayun lang. Limit is the only thing.
ilang bagay ang magpapaano sa iyo. And if you're down, you can pause. Huwag mong ipilit ng sarili mo sa mga bagay na dadalhin ka lang sa kapahamakan. Or like, dadalhin ka lang into something na mahihirapan ka lang. Evaluate yourself. That's very important. Sumusobra na ba ako sa mga pinagagawa ko? Sobra ba nilulo na ako? Napapahuy! Sobra ka na, B. Tingnan mo yung utak mo. Tingnan mo yung puso mo. Baka mamaya, yung puso mo nahihirapan na sa mga pinagagawa-gawa mo. Ayun. Ayun. For our episode today, Huy, Delulu. And, grabe. It's very, for me, personally, talagang, kahit naman ako naging dilulo din naman ako. But I learned so many things na kailangan mong ilimit ang mga bagay sa pagiging dilulo mo. Huwag ka masyadong ilunod ang sarili mo. Alam mo na may mga bagay na may bagay na nakalaan para sa'yo. Yung laging dapat nasa mindset mo. Hindi magtatapos sa isang bagay sa isang tao na gusto mo. Kung hindi ka gusto, ano magagawa mo? Wala kang magagawa. Pero if you want to wait for him or for her, go. And if you are painful na, or if you are tired na, the door is open. You can leave. The door is always open. If you're pagod ka na, nahintayin siya, you can leave muna and take a rest. Then after, takon ka ulit. Yun lang. So, ayan. So, thank you very much for listening for our second episode. Ayun, grabe. Ang ganda ng ano. Huy, Delulu! Grabe naman. So, yun. That's it for our second episode. Huy, Delulu! So, yun. Also, follow us on Twitter at LiamThePrince11. And there is a motivational quote post between 9 to 10 in the evening. So, yun. Thank you very much. And for listening on our second episode. So, I'm so very happy. Sana okay lang kayo, ha? Okay pa ba kayo? Sana, yun. Sana okay naman kayo. So, yun. So, only here on Spotify Podcast. Have a good night.